Clint Silverio's POV. Eventually, the hollow inside me is growing bigger. Kailangan ko ng alak para lang makatulog sa gabi. Dahil kahit anong pagpapapagod ko sa trabaho, gising na gising pa rin ang diwa ko sa gabi at naglalakbay sa mga alaalang dapat ay binubura ko na. Ang epekto lamang ng alak ang nagbibigay lakas sa akin na kalimutan siya kapag tahimik na ang buong paligid at malalim na ang gabi. She's all I think every day even at my work, and I'm really tired thinking of her at night. Her smiles, her laughter, her eyes, her sweetness and her kindness. She's beyond perfection for me, but I don't know what to do now. She'll be fine without us, lalo na ngayon na tuluyan ang nakulong si Eudora. Ang totoong Eudora. Daddy? I quickly look at Summer. Ibinaba niya ang hawak na kutsara at tumingin sa akin dahilan para kumunot ang noo ko. What is it, baby? Are you okay? Dahan-dahan siyang umiling. Mas lalong lumungkot ang kanya mga mata at nanubig pa. Kaya natigilan ako at napatulala na lamang sa kanya. Hindi ako sanay na makita siyang ganyang kalungkot at katamlay. Madalas, hindi sila nagsasalita sa hapagkainan. Natatapos kami na walang umiimik isa man sa kanila, kahit pasubukan ko makipag-usap at pasiglahin ang atmosfera. It always feels like they don't have an energy to talk about anything. Can we have her back? Mahina niyang tanong at kinagat ang ibabang labi para pigilan ng umiyak pero tumulo pa rin ang mga luha. We really want her back, Daddy. You said that Rafaela is her name. Can we see Mami Rafaela again? We miss her so much, Daddy. Pauwiin niyo na po siya rito. Summer. I tried to comfort her but I was cut off immediately. We miss her so much, Dad. Si Reyna nagsalita na rin kaya natahimik ako. We love her and until now we still love her, Daddy. Hindi po ba love mo rin siya? Summer and I want to see her again. For us, she's our mommy, our real mommy. Please, Dad, can you bring her back? I was stunned to hear them beg just to see her again. Pagkatapos ng una naming pag-uusap tungkol kay Rafaela at sa pagkakaaresto kay Eudora, hindi na sila nagtanong tungkol sa kahit na ano. Tila natakot na sila na alamin ng ilan pang bagay. Kaya ngayon, nabigla ako sa hinihiling nila sa akin. Despite the hesitation in my heart, I tried to dial Elvira's number that night. The thought of my kids wanting her back is much important than my ego. I called Elvira and asked where they dropped Rafaela. Aba, malay ko, bumalik na siguro sa lugar nila. San? Saan niyo dinala? Tumahimik siya sa kabilang linya. Alam kong hanggang ngayon ay galit pa rin siya sa akin. Pero siya lamang ang pwede kong pagtanungan dahil nasa ibang bansa si Rexon at abala sa trabaho. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas lalong nadipena. Ilang minuto ang lumipas bago siya sumagot. We drop her off at the pier. May 2 barko na paalis. Ang isa ay papunta sa Cagayan de Oro at ang isa naman ay sa Leyte sa Samar. Hindi ko alam kung aling barko ang sinakyan niya. Malamig niyang sabi. Cagayan de Oro? Leyte? Seriously? Where exactly is her place? Alam ko na hindi madali na hanapin siya, lalo pa at wala akong alam kung hindi ang pangalan niyang Rafaela. Sinubukan kong mag-hire ng investigator para hanapin ang Rafaela Ocampo sa lahat ng plataporma ng media o sa mga record ng gobyerno. Ngunit bigong makahanap ng impormasyon. Kahit na pinadala ko na ang ibang tauhan sa Cagayan de Oro at Leyte, hindi pa rin nila mahanap. 2 araw simula nang wala kaming makuhang impormasyon, sinubukan ko muling kausapin si Elvira para magtanong. I don't know. Malamig pa rin ang kanyang pakikipag-usap sa akin. Wala naman siyang nabanggit tungkol sa apelido niya. Dagdag niya, kaya naghanap ako ng ibang paraan nang maalala na may kamag-anak sa Lanayan si Eudora. Pinahanap ko sa mga tauhan. Yun nga lang, hindi naging madali ang paghahanap sa Auntie Esmeralda ni Eudora dahil umalis ito sa Lanayan pagkatapos na mabaon sa utang dahil sa sugal. Lumipat ito sa Siquijor para magtago sa mga pinagkakautangan. Habang hinahanap ng mga tauhan ko si Esmeralda Ocampo, inabala ko naman sa ibang bagay ang sarili ko. Pumasok si Attorney Placede sa study room. I'm already expecting him today, kaya hindi na ako nagtaka nang lumapit siya sa aking lamesa. Good morning, Mr. Silverio. Ngumisi siya. We need to discuss the legal framework for divorce in England and Wales, where your marriage with Mrs. Eudora Ocampo Silverio took place. Ibinaba niya ang dalang folder sa ibabaw ng mesa. Luckily, England and Wales adopted a no-fault divorce system in 2022. This means that couples can divorce without having to prove fault, such as adultery or unreasonable behavior. The only requirement is that to prove that the marriage irretrievably broken down. Paliwanag niya. Tiningnan ko ang nilalaman ng folder. Iyon ay impormasyon ng mga grounds ng divorce sa London.
To initiate the divorce proceedings, you would need to file a petition stating that the marriage has irretrievably broken down. This is usually supported by one of 5 facts, including adultery, unreasonable behavior, desertion, 2 years separation with consent, 5 years separation without consent. But at this case, I cannot help you to file the petition. Since I'm not an international lawyer, Mr. Silverio, may kilala akong abogado na maaaring humawak ng kaso mo sa London. Suhestyon niya, ilang gabi ko nang pinag-isipan ng mabuti kung itutuloy ko pa ba ang diborsyo dahil maaari ko naman ipagsawalang bahala ang kasal na sa ibang bansa na ganap. Pero nang maalala ko na may record na rin kami ni Eudora sa Pilipinas ng kasal namin sa ibang bansa, ay sako ko lamang naisip na kailangan kong i-file ang divorce namin. You can consider citing your wife's action as evidence of unreasonable behavior, as this could be a valid ground for divorce. Well, I'm expecting that the court at London will consider your wife's final situation and her ability to contribute to the division of assets. The court will prioritize the safety and well-being of the children and may restrict the wife's visitation rights or grant sole custody to the husband. And in this case, the court will grant sole custody to you. Paliwanag niya. Pagdating sa hatian ng pera at ari-arian, tingin ko ay walang makukuha si Eudora sa akin. I tried to spoil her and make her live a wealthy lifestyle. Hindi ko hinayaan na magtrabaho noon si Eudora dahil gusto ko na mag-focus na lamang siya sa pag-aalaga sa mga anak namin. Simula na maikasal kami, pinangako ko na hindi na niya kailangan na magtrabaho dahil ako na ang magsusustento sa pamilya namin. Nagustuhan niya rin ang ideyang yon na naging dahilan din kung bakit natuto siyang abusuhin ng sitwasyon. Nagkausap na ba kayo ni Mrs. Silverio? Tanong ni Attorney Placeda. I shook my head slightly. Isang beses lang kami nagkita. At yun ay nang i-anunsyong guilty naging resulta ng kanyang kaso. Pagkatapos nun, sinigurado ko na sa kulungan ang bagsak niya para hindi na siya muling makapanggulo pa. Wala sa isip ko na bisitahin siya sa kulungan. Well, I suggest you ask her to sign a divorce agreement. A signed divorce agreement can be very useful in a court proceedings in London, especially if it is a part of an uncontested divorce process. It provides evidence of mutual consent and simplifies the court decision-making process regarding the divorce terms. Ibinaba ko ang tingin sa folder at pinakli ang mga pahina. Sa huling pahina ay isang format ng divorce agreement. I stared at it for a moment. Kung pipirmahan ni Eudora ang divorce agreement, mas mapapadali ang diborsyo. Yun nga lang, mas malaki ang tsansa na punitin niya lang ang kasunduan kaysa pirmahan. Sir, nahanap na po namin si Esmeralda Ocampo. Imporma ng isang tauhan. Sabi niya si Rafaela Manguera ay taga Damareñas. Sa kanyang auntie siya nakatira. Ang pangalan ng tumatayong magulang ni Rafaela Manguera ay Lolita Aquiat. Rafaela Manguera? It sounds quite foreign to me. Puntahan niyo sa Damareñas. Hanapin niyo kung saan matatagpuan si Lolita Aquiat. Sa kanyo ko tawagan kapag nahanap niyo ng tirahan. The eagerness to bring her back is starting to build up inside me. Yun din ang dahilan kung bakit nasa correctional ako ng sumunod na araw. Attorney Guevara, a civil lawyer, is accompanying me to meet Eudora that day. Parang may kumukulong asido sa tiyan ko habang hinihintay namin sa isang eksklusibong silid si Eudora. Bumukas ang pinto at pumasok ang hinihintay namin. May kasama siyang 2 babaeng pulis na pinaghila pa siya ng upuan sa harap namin ni Attorney Guevara. Bumaling ang kanyang tingin sa akin. Lumamlam iyon at parang batong nabagsak pagkatapos na ihulog sa mataas na lugar. She looked so helpless. Anong pakay mo? Mahina niyang tanong. Tila nang hihina. Tinitigan ko siya ng mabuti. Maikli na ang kanyang buhok. Malalim na maitim ang kanyang mga mata. Halatang nabawasan ang kanyang timbang dahil sa pagliit ng kanyang katawan. Ang kanyang labi ay tuyo at maputla at ang kanyang ilong ay halatang may pasa na hindi pa tuluyang nawawala. She looks nothing like the proud and arrogant wife in my distant memory. I pushed the folder towards her. Nag-iwas ako ng tingin nang bigla kong maalala na hanapin sa kanyang pagkakahawig kay Rafaela. I'm planning to file a petition for our divorce. I said coldly. This is the divorce agreement I prepared for us. I've stated the reason for our divorce and the division of assets. Akala ko ay hindi niya tatanggapin ang dokumento, kaya kumunot agad ang noo ko nang kunin niya ang folder at binasa ang nilalaman ng kasunduan. Ilang minuto ang lumipas, ibinaba niya ang nasa folder. Tinitigan niya ako ng mariin at isang sarkastikong ngiti ang agad na gumuhit sa kanyang labi. Inaasahan ko ng reaksyon na yan. Ganun ba talaga akong kasama, Clint? Tanong niya, puno ng hinanakit at galit. Kung pipirmahan ko ang kasunduan na to, kahit na makalabas ako ng kulungan ay may gagamitin ka pa rin laban sa akin para hindi ko na malapitan ulit ang mga anak ko. I stared at her.
Nakalagay sa rason ng paghihiwalay namin ang mga ginawa niya sa mga bata noon, kasama na ang pang-aabuso at pananakit. Kaya ang ugali niya ang naging mitya ng pagsasama namin. You're sentenced to a lifetime imprisonment. Hindi ka nila naman makakaalis ng kulungan, Eudora. Paalala ko sa kanya. Tumawa siya muli. Malakas noong una, hanggang sa naging hysterical at nauwi sa mga hikbi. Tinitigan ko ng mabuti ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang muka. Ang miserableng pakiramdam ay rumerepлекta sa kanyang mga mata. Kung hindi pa sana dahil sa galit ko sa kanya, baka naawa na ako dahil sa pagtangis niya. Humagulhol siya kaya umayos ng upo si Atty. Guevara sa tabi ko. Halatang hindi komportable si attorney. I will excuse myself first, Mr. Silverio. I'd be waiting at the hallway. Kung may kailangan kayo na legal na payo sa divorce agreement, ipatawag niyo na lang ako. He said. Tumayo si Atty. Guevara at umalis ng silid. Kaya naiwan na lamang kami ni Eudora dahil sumunod rin ang 2 pulis na kanina ay nagbabantay. Patuloy siya sa paghagulhol. Nakatungo ang kanyang ulo habang malalaki ang butil ng luha mula sa kanyang mga mata. Hindi ako naging mabuting asawa, Clint. Pero hindi ko hahayaan na maging masama akong ina sa mga anak ko. Hikbi niya. I gritted my teeth. You've never been a good mother to them, Eudora? Paalala ko sa kanya. Simula nang ipanganak mo si Summer at Serene, hindi mo nagawa ng tamang responsibilidad mo bilang isang magulang. Dahil kasalanan mo yon. She instantly fired back. Nag-angat siya ng tingin. Mapula ang kanya mga mata at maging ang ilong. Matindi ang galit sa kanyang mga mata. Kasalanan mo yon. Ulit niya sa mas matigas na tono. I didn't do anything, Eudora. Mapait kong sagot sa akusasyon niya. Kung may naging kasalanan man ako, hindi sa iyo, kung hindi sa mga anak ko. Hinayaan ko na ikaw ang magsilang sa kanila. Hinayaan ko na maranasan nila ang pagmamalupit mo dahil sa galit mo sa akin. Pagkatapos mong malaman ang nangyari sa dati mong nobyo. Nanlaki ang kanya mga mata. Nakita ko ang gulat at pagkabigla, kaya mapait akong napangiti. Akala niya hanggang ngayon ay hindi ko alam ang bagay na yon. When I learned about your relationship with that boy, I tried to accept you despite the growing tension and doubt in my heart. Pinakasalan na kita, kaya kailangan na panagutan kita hanggang sa huli kong hininga. Nabuntis ko siya noong mga panahon na yon, kaya buo na ang desisyon kong pakasalan siya. Ngunit ayaw niyang sa Pilipinas kami magpakasal. Gusto niyang sa ibang bansa dahil sabi niya, gusto niyang maranasan na maikasal sa ibang lugar. But it wasn't easy. Kailangan na isa sa amin ang residente sa lugar na yon o habitual resident. Ibig sabihin pabalik-balik na sa lugar na yon para pansamantalang manirahan. At that time, I've been in London for the past 6 months. Kaya naisip kong baka maaaring sa London na lang kami magpakasal kung gusto niyang maranasan na sa ibang bansa maikasal. It was just a simple civil wedding. Only the 2 of us were there to celebrate the supposedly special day. Ngunit simula na bumalik kami sa Pilipinas pagkatapos ng kasal, naging malamig na lang bigla ang pakikitungo niya sa akin. Madalas na niya akong sigawan at pagsabihan ng kung ano-ano na pinapalagpas ko nung una dahil naisip kong buntis siya. Hanggang sa nalaman ko ang totoo, napagtanto ko na ang galit niya pala ay nag-ugat dahil sa pagkamatay ng dati niyang nobyo. Nagpakamatay ito nang malaman na ikinasal siya sa akin. The reason why she wanted to marry abroad was because she wanted to keep it a secret from her lover. Ngunit bigo siyang itago ang katotohanan, kaya nang malaman ng lalaki niyang totoo, nagpakamatay ito. And I know that she's blamed me for his death, but I have nothing to do with it. Hindi ko alam na may itinatago siyang lalaki nung una. Hindi ko alam na hindi totoo ang ipinapakita niyang pagmamahal sa akin. Nabulag din ako sa maganda kong mga pangarap para sa amin, kaya hindi ko nakita na may iniingatan pala siyang ibang pangarap. But you were like a poison to me, I said painfully. Paunti-unti mong sinisira at pinapatay ang natitirang respeto at pagmamahal ko sa iyo. Hanggang sa wala na akong maramdaman kung hindi ang kagustuhan na panatilihing buo ang pamilya natin, kahit na alam kong paulit-ulit mong gagawin ang lahat ng panloloko mo. She scoffed. You never loved me, Clint. Katawan ko lang ang habol mo. Gusto mo lang magkaroon ng babaeng mananatili sa tabi mo at aalagaan ang pamilyang binubuo mo. I shook my head disappointedly. I love you before, I said. Matter of fact, my intentions were clear and genuine. Gusto kita kahit na halatang ayaw mo sa akin noong una. I didn't try to pursue you at first because I respect you and I don't want to pursue something that would only waste my time. But you came to me and you confessed your feelings. You made me believe that you fell in love with me first. Natahimik siya sa sinabi ko. Eudora is one of a kind. Noon mataray na siya at hindi pala kaibigan. Madalas siya sa ubasan kasama ang ilang nagtatanim at nag-aani. Napapansin ko na siya noon pa man dahil sa maganda siya at palaging tahimik sa isang tabi. Madalas ko siyang pagmasdan mula sa malayo.
dahil ang malabo niyang imahe ay nagpapaalala sa akin sa isang tao. My mother's blurry figure is somehow similar to her figure from a certain distance. Mukhang strikta ang mama pero mabait. Bihira ng ngumiti, ngunit may mabuti namang puso. Kaya siguro madalas ko siyang tingnan noon dahil naaalala ko sa kanya ang isang espesyal na tao sa buhay ko. But I learned the truth eventually. I added, "You confess your feelings, not because you do have feelings for me. Instead, you confess because you're after my money. Ang totoong may gusto na magustuhan mo ko ay ang nagpalaki sa'yo. Ang matandang babae na madalas magpunta sa bahay para humingi ng pera sa'yo." There was evident shock on her face again. Kahit na hindi sabihin ng mga katulong at gwardya kung sino ang bumibisita, may paraan pa rin ako na malaman kung sino ang pumupunta sa bahay para bisitahin si Eudora. Nalaman ko noon na ang bahay at lupa ng kanyang tiyahin ay sanla na sa ibang tao. Ngunit nang magpakasal kami ni Eudora at nagsimula na niyang bigyan ng sustento ang kanyang kamag-anak, nabawi rin ang lupa at bahay. Buwan-buwan nagbibigay ng pera si Eudora sa kanyang tiyahin upang hindi siya guluhin ng babae. Ayaw niya na binibisita siya ng matanda dahil naaalala niya ang kanyang pinagmulan, kaya para umalis ito agad, binibigyan niya ng pera at itinataboy. Ayos lang yun sa akin dahil naisip kong pamilya niya pa rin ang babaeng yon at nakakatulong naman siya, kaya wala akong sinabing kahit na ano laban sa kanilang dalawa. Ang tagal kong itinago ang maraming bagay upang hindi na magkaroon ng gulo sa pamilya namin. Mas naging mabigat ang nararamdaman ko dahil sa mga sekreto niyang nalalaman ko. Ang mga pakikipagkita niya sa ibang lalaki, ang pagbabayad niya sa kanya mga kalaguyo upang waldasin lamang ang pera ko. Pero kagaya noong mga naunang problema, hindi ako nagsalita laban sa kanya. Because I don't give a damn about the money, as long as she's doing great as a mother to our children. Kahit hindi na siya maging mabuting asawa, basta maging mabuting ina lang siya. Yun nga lang, bigurin siya sa bagay na yon. But the money you wasted is no longer an issue to me. Kahit ng pera at mga alahas na tinangay mo ay kinalimutan ko na. Hindi na mahalaga kung saan mo yun pinamigay. Pakiramdam ko, nasanay na lang din ako na ang tanging paraan na bumalik siya sa amin ay naglaan ng pera para sa kanya. Dahil yun ang dahilan para bumalik ulit. Maybe that's another reason why Rafaela, the kind Rafaela I met, was a mystery to me. Hindi siya maluho, hindi siya nasisilaw sa pera, at hindi siya kailanman naging kagaya ni Eudora na ginawang Diyos ang kayamanan. Isa yun sa malaki nilang pagkakaiba. If you don't want to sign the paper, then I will not force you. But I will still file for petition. Kahit na tumagal ang kaso, sisiguraduhin ko pa rin mawawalan ka ng karapatan kahit na sa papel. Tumayo ako. Sinundan naman niya ako ng tingin. Isa pa pala. I paused and looked at her. Summer and Rain are doing great now, without you. Mas ligtas sila kapag wala ka. Nakita ko ang pagdaan ng takot, galit at sakit sa mga mata niya. For a while, I even thought that sadness and guilt passed through her eyes.